Shoutout kay kay Ma'am Nerissa Mistosamente. Salamat po sa salamat din kay Roslyn Mojica, my darling. Okay, magandang gabi po sa ating mga ka-MUG at sa ating mga ka-BTP. Bataan Transparency Page, kung di pa po kayo naka-follow sa BTP, Bataan Transparency Page, follow na po kayo. And follow na rin po kayo dito sa ating MUG Malasakit para po maging updated kayo kung ano man po yung mga pangyayari dito sa ating bayan at sa Bataan, buong Bataan, At kanina nga po, kagabi, meron pong aksidenteng nangyari sa Medinulupian at tayo po ay nakikiramay doon po sa 4 na binawian ng buhay. At doon po sa mga sugatan, sana po ay gumaling kayo agad. Okay? Sa mga drivers po, mag-ingat-ingat po tayong lahat, And, yun, naglabas na nga po ng pahayag ang kapitan ng Sisiman patungkol sa demolition sa kanilang lugar o sa kanilang nasasakupan, next year, 2025. At yan po ay napag-usapan nung last Sunday. So, sabi ko nga po, para doon kay Kapitan Magadan, gusto ko lang po linawin, Kapitan. Ako po ay walang galit sa inyo. Wala po akong galit sa inyo. Tayo po dito sa MUG at sa BTP ay issue. Issue po tayo, hindi tao. Okay po? Kung galit man po ako, doon po ako galit sa doon sa issue. Okay. Anong issue ba? Saang issue ba ako unang nagagalit? Unang-una po sa vote buying. Unang-una po sa vote buying. Kasi po pag may vote buying, kalakip nito ang korupsyon. Di ba? 2016 po nung ginawa ko po itong MUG, tayo po ay nakarehistro sa SEC. Kaya tayo po ay kumikilos bilang legal po, legal ang mga ating mga galaw. So, yun. Kasi po vote buying. Kapag po sinabi ninyo na walang vote buying nung nakarang eleksyon sa bawat barangay natin, isa na po kayo sa pinakasinungaling. Pag sinabi niyo walang vote buying. Huwag na po nating itatanggi yan. Yung eleksyon dito sa Maribeles, sa Bataan, palasak ang vote buying. Tama po ba? Di ba? Kaya, di ba? Hindi ko naman po nilalahat ng kapitan, Hindi ko naman po nilalahat ng kapitan. Totoo po, napakahirap sugpuin ng vote buying at ng korupsyon. At yan po ang objective. Isa po sa mga objective ng MUG, isugpuin po yan, pati ang korupsyon. Alam ko po na mahirap, pero at least may ginagawa po ako. Diba? May ginagawa po ako para masugpo. Kahit man lang dito sa barangay natin, sa mga barangay natin, sa bayan natin, Maribeles, matanggal ang vote buying. Di ba? Ang tanong, kayo po ba may ginagawa? Ang masakit po kasi, hindi ko nilalahat ng kapitan. Yung mga kapitan pa kasi mismo, ang kumukuha ng mga leader, tagalista, ng bibilihan ng boto. Instead na i-educate po natin yung ating mga kabarangay na masama ang vote buying, na hindi maganda ang dulot ng vote buying, tayo pa mismo mga kapitan ang nagtuturo sa kanila kung paano bumili ng boto, kung paano ibenta yung boto nila. Di ba? Hindi ko po nilalahat Hindi ko po nilalahat ng kapitan. Pero mostly. Di ba? So, dito po, issue po tayo, hindi tao. Inuulit ko po, issue po tayo, hindi tao. So, kung nasasaktan man po kayo, ay hindi ko na po kasalanan yun. Dahil tayo po dito ay nagsasabi lang ng totoo. Okay po, nagkakaintindihan po ba tayo? At ngayon po, sa mga nanonood po, shoutout po sa inyo at pwede po kayo mag-comment at kung ano po yung mga concern ninyo, pwede po natin pag-usapan dito ngayong gabi. Po? So ito nga po, nagpalabas na ng pahayag itong si Kapitan, ng kanyang gagawin kung sakasakali para mapigilan yung pangalan nito, yung demolition na mangyayari sa kanila next year.
Okay, isa pa po, no? Isa pa po, bago tayo mag-umpisa. Wag po sanang sasabihin na wala akong pakialam kasi hindi ko naman barangayan. Yun pa po isang mindset na maling-mali eh. Dapat po makialam tayo. Di ba? Kasi marebeles to eh. Bayan natin to. Dapat makialam po tayo sa mga issues. Di ba? Kasi bakit kailangan natin makialam? Kasi tayo po nagbabayad ng tax at yan po ang ginagastos ng mga politiko. At yung ibang mga korap na politiko, yan yung ninanakaw nila sa atin. Yun po yung kailangan maiwala natin, ano? Paano natin gagawin yun? Huwag natin ibenta yung boto natin. Iboto natin yung tama na kandidato. Ano po? Kaya dapat makialam po tayo. Kahit hindi po natin barangay, pakialaman po natin. Diba? Kung hindi nyo kaya makialam, o halimbawa sa vote buying na lang, wala kayong kayang gawin. Please lang po, please lang. Huwag na po kayong dumagdag. Yun lang, pwede nyo nang masasabing contribution ninyo against vote buying. Di ba? So, dapat po tayo makialam. Unang-una, MUG. Pangalan nito, MUG, Maribeles. Ibig sabihin po, pwede tayong mag-report dito sa MUG ng mga problema dito sa bayan natin. Dito sa MUG. Ano po? Kaya po may mga problema kayo, pwede nyo po mag-PM po kayo dito sa page. Pag-aaralan po natin at ibabalita po natin. Ano po? So yun na po, no? Tuloy na po natin to. So basahin po natin yung pahayag ni Kapitan Magadan. So isa pong papagpalang araw, Barangay Sisiman, pagbati mula sa iyong punong barangay, Kapitan Mario G. Magadan. Una sa lahat ay nais ko munang bigyan din itong aking ginamit na pamamaraan at pakikipag-ugnayan sa inyo, mga kabarangay. Dahil batid ko na mas mabilis itong makakarating at mas madami ang agarang makakabasa. Okay, that's good. Ito ay ang SOCMED. Sa mga hindi po nakakalam, ang SOCMED po ay social media. Sa pamamagitan ng Facebook at gamit ang lehitimo at official na Facebook account ng Barangay Sisiman upang nang sa ganon, ito ay maging kapanipaniwala at hindi huwad. Okay, good. Pangalawa, ito po ay patungkol sa kumakalat na haka-haka at usap-usapan na nagbigay ng agam-agam at pangamba na siyang naging dahilan ng pagkabalisa at pag-atila ano yun? Naghahanap ng totoong kasagutan at di alam kung saan at kung sino ang siyang dapat na mapagtanungan. Okay, tama po kayo dyan, no, Kapitan? Kaya lang, dito nga po na may nag-invite sa akin, hindi official hindi po official, kaya huwag niyo sasabihin na hindi ako imbitado dyan. May nag-invite po para marinig ko kahit paano yung pagmimitingan ninyo nung last Sunday. Ngayon, hindi nga po nakapunta. Ngayon, ang nagbalita po, nag-post po ang pangalan nito, ang samahan ng manggagawa ng FAB. So, ibig sabihin po ba, hindi totoo yung post ng samahan ng manggagawa ng FAB? Na pagkakaalam ko ay meron pong umattend na miyembro nila diyan sa pa-meeting na yan. Di ba? So, yun. Kung fake po yung balita ko nung nakaraan, ibig sabihin po, fake din yung ipinost ng samahang manggagawa and nagkakaisang manggagawa ng FAB. So, hindi po ako yung fake doon. Kung sinasabi niyo na fake, yung binalita ko nung nakaraang live ko. Okay? Ang fake po doon ay yung nag-post at yun po ay yung nagkakaisang manggagawa ng FAB. Okay? O, tuloy po natin. Bago ko po tuloy ang sabihin ang lahat ng katanungan ukol dito, ay nais ko sanang hingin ang inyong buong pagtitiwala sa lahat ng aking babanggitin. Okay? Noong ako po ay nakapagdesisyon na magnais na pamunuan ang ating barangay, sinabi ko po sa sarili ko na lagi ako magiging kakampi ng aking mga kabared, which is good, very good. Kahit saang bagay at kahit sa anong laban, kahit anong dahilan. Noong ako'y ganap na kapitan ay doon ko mas nakita yung mga mas malaki at mas marami, mas nakakaibang mga suliranin ng Barangay Sisiman. Okay. Sa pagkakaalam ko po, Kap, nagkagawad kayo ng 5 taon, tama po ba? And bago kayo naging kapitan,
So sa 5 taon po ba, Kap, hindi nyo na realize itong mga problema ng sisiman? Tanong lang naman po, tanong lang. Okay po? Sa 5 taon po ba na yon na magkakasama kayo ng dating kapitan ay wala po kayong nalaman na problema ng sisiman? Hindi ho ba nang maupo ang mga konsepsyon ay problema na po ang demolisyon dito sa ating bayan? Hindi po ba natin nalaman yon, kapitan? Okay po. Tanong lang naman po, Kap. At sana masagot. At isa nga dito ay itong kasalukuyang sitwasyon na kinatitirikan ng bahay ng mga taga rito. At opo, kasama na ako. Kaya maniwala kayo na kaisa ninyo ako para sa ating mga nais para may saayos ito. At ako po ay siyang unang-unang hindi papayag na palayasin ang hindi makataong turing kahit na sino pa sila. Which is, dapat lang po, Kap. Di ba? Kaya lang po kasi may nag-post po kayo na parang sinasabi nyo na dekada na yung problema ng sisiman at gustong isisi ng mga tao dyan sa inyo yung 2 buwan pa lang po kayo nakakaupo. Di ba? Na parang sinasabi po ninyo doon sa post ninyo na dapat ang sisihin ay yung mga tao dyan mismo sa sisiman. Which is, masasabi ko po na hindi po tama yun, Kap. Kasi pagkaupo po ninyo, pasan na po ninyo ang lahat ng problema dyan sa sisiman. Bilang kapitan po. Okay, kung nanonood ka po, Kap, pwede ka po mag-comment dito at sabihin ninyo kung ano po yung nasa sa loob ninyo. Okay po? Pagkaupo pa lang ninyo, pasan na po ninyo ang lahat ng problema ng sisiman. At dapat po sana, umpisa pa lang, tumatakbo pa lang kayo, alam na ninyo na napakabigat ng responsibilidad na maging ama ng isang barangay. Di ba? Kaya dapat lang po itong sinabi ninyo. At asahan, sana po ito ang aasahan ng mga taga-sisiman. Kung ano po yung mga sinabi nyo rito, sana po ito ang asahan ng mga taga-sisiman na gagawin ninyo. Okay po, Kap? Yun. Pero dahil alam ko din naman kung ano yung totoong sitwasyon ko dito sa aking kinalulugaran, well, yun naman po pala, alam niyo naman po pala. Kaya mas minarapat kong aralin itong maigi, alamin yung mga dapat tignan, yung illegal siguro to yung isa. Ayan, legal at legal. Okay? Illegal ng karapatan at tignan kung anong makabubuti para sa mga taga-barangay sisiman, kausapin yung mga may katungkulan sa gobyerno. Tama po. Mayor, congressman, governor, habang aking titignan yung pagiging legal na sinasabing pagmamayari nito ay sinabayan ko na din ng pakikipag-usap sa mayor, mga ahensya na dito ay nakapaloob sa ating mismong governor. Very good po to, Kap, ang ginawa ninyo. Napaglilinay na akong nakikita. Okay, may nakikita na raw. Ako'y nagulat na bigla at hindi ko mapagtanto yung aking nalaman. Ulitin ko lang po, Kap, 5 years po kayo nanungkulan. Ibig sabihin po, hindi po nababanggit ito ng kapitan ninyo. Di ba po, doon pa naman may banta ng demolition dyan sa lugar ninyo? Di ba, Kap? Paano nagulat pa ho kayo? Okay, lahat tayo ay walang kamalay-malay. Hindi po eh. Kasi yung palang pong quarrying, di ba? Medyo problema na po yung quarrying dyan eh. Kung saan po kami ay nakasuhan nga. Dahil nga gusto namin iparating sa kumpanya yung problemang kinakaharap ng mga mamamayan. So yun nga po, no, Kap. Hindi ko alam kung maniniwala po yung mga tao dito, no, na hindi nyo po alam ito. Lahat tayo ay walang kamalay-malay na ganun na lang pala
kung pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno, ng ating lugar. Okay? Sa kanilang mga sinabi, nakita kung paano nila masusing pinag-aaralan na maisaayos tayo dito sa Sisiman. Pero sa kahit ano pang sabihin nila ay hindi tayo basta na lang sasang-ayon. Very good, Kap. Aasahan po ng mga taga-Sisiman yan. Kailangan ay yung kasiguruhan ng ating kaayusan. Kaya ako ay nagnanais at nakikiusap sa ating gobernador na maipasama ako sa pagpaplano nitong barangay Sisiman. Sana po, Kap, pakilinaw po kung ano po yung mga pagpaplano. At nang sa ganon ay makasiguro ako na hindi tayo mapupolitika lamang ng gaya ng iba. Very good ulit. Kung totoo ito, Kap. At ang panghuli at pinaka-importante sa lahat, wala hong katunayan na tayo ay paalisin na lang dito sa ating lugar ng ganun-ganun lamang. Ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo bilang punong barangay ng Sisiman. Oh, yun naman pala. Yun naman po pala mga kababayan dyan sa mga kababayan sa Sisiman. Wala naman po palang katunayan na kayo po ipapaalisin. So ano po yung post ng ng nagkakaisang manggagawa ng FAB ayon sa napagmitingan. Di ba? Gaya ng aking pong sinabi, ako po mismo ay isa din sa nakatira dito sa kapareho ninyong sitwasyon. Yun na nga rin po pinagtataka namin. Di ba? Muli pong magandang araw sana ay kaisahan tayo ng Panginoon. Okay? So, yun. Sana nga po, Kap, no? Totoo itong sinasabi ninyo na hindi kayo paaalisin dyan ng basta-basta. Okay, yan po ang aasahan ng mga taga-Sisiman. Ng mga taga-Sisiman, kung ano po yung mga sinabi ninyo rito, ay yan po ang aasahan ng mga taga-Sisiman. At sana po ipaglaban nyo, Kap. At sa akin pong pagkakaalam, handa pong lumaban ang mga kabarangay ninyo para lang wag kayo mapaalis dyan sa lugar ninyo. Siyempre po, unang-unang suportan na dapat panggagalingan ng lakas nila ay sa inyo po, Kapitan. Okay po? Ngayon, kung hindi naman po kayo makikipaglaban, kasama sila, ay gagawa din po sila ng paraan at ako po ay makikisa. Actually po, kausap ko na po si Atty. Claire Castro. Kung meron po magvo-volunteer dyan na magpa-interview kay Atty. Claire Castro na dati pong taga-ABS-CBN na ngayon po ay taga-DCXL, ay siya po ay expert sa mga lupa. Kung paano po mapapasa inyo yung lupa, ay handa po siyang makinig sa inyo at tumulong na rin kung sakasakali. Ganon din po sa mga manggagawa na nanonood ngayon, hinihintay po ni attorney yung text ko sa kanya kung meron pa pong magpapa-interview na manggagawa patungkol nga po doon sa taga, nga po yun, yung factory na yun na hindi pa binibigyan separation pay nila. Wag daw po kayo matakot ay hindi naman po ipapakita yung mukha ninyo at hindi rin po sasabihin kung ano po yung pangalan ninyo. At may i-connect po kayo, pwede po kayo mai-connect ni Atty. Claire sa Dole. No, sa Dole, sa main. Ganun din po sa mga taga-Sisiman. Malaki po ang may tutulong ni Atty. Claire bilang magbibigay ng kaalaman sa inyo kung paano po ninyo malalagpasan itong problema na ito. Okay po, sabihin nyo lang po, mag-PM lang po kayo sa page at mag-usap po tayo. Okay po? O ngayon po, nakakatawa naman po, na ang pangalan nito, yun pong, ano nga to, yung sa manggagawa. Sige lang po, hanapin ko. Pwede po kayo mag-comment, no? Comment po tayo. ang Workers Movement for Change, Central Luzon.
Po, nagpahayag po ng suporta sa mga taga-barangay Sisiman. Ano po? Nagpahayag po ng suporta ang Workers Movement for Change ng Central Luzon. Maraming salamat po sa inyo. Kaya marami pong tutulong sa inyo sa mga taga-Sisiman. Okay po, kaya wag po kayo masyadong mag-alala. Siyempre po, nakaka-stress po yung ganyan. Kasi po, alam nyo, kaya sinasabi ko na na maging po tayo, makialam po tayo. Kasi po, alam nyo kung bakit? Hindi po natin alam. Baka mamaya yung barangay naman po natin ang ganyanin nila. Diba? So mas maganda po na lahat po ng barangay dito sa Maribeles handa po sa mga ganitong mga ganitong problema, no? Kaya makialam po tayo. Huwag po sasabihin na wala tayong pakialam. Ito po, no? Ito po. Ayan. Wakasan ang kalbaryo ng Maralita, ano ang nasa likod ng walang awang pagpapalaya sa mamamayan ng Sisiman. Ito po ay galing sa Workers Movement for Change Central Luzon. Sorry po, maingay. So, basahin ko lang po, no? January 25, 2024. Ano ang nasa likod ng walang awang pagpapalaya sa mamamayan ng Sisiman? Pinaabot po ng Workers Movement for Change Central Luzon ang kanyang buong pagsuporta sa taong bayan ng Barangay Sisiman, Maribeles, Bataan sa kanilang matapang na pagtutol na nakaambang pagpapalayas ng Bataan Baseco Joint Venture Incorporated BBGBI sa kanilang mga tahanan. Okay. So napakagandang balita po nito, no? Pakatandaan natin na ang inyong karanasan ay hindi hiwalay sa nararanasan ng iba pang barangay sa Maribeles at sa buong bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagpapalawak ng kapangyarihan ng Authority of the Freeport of Bataan. Yan. Ito po, no? Alam niyo po, bakit po nila ginawang AFAB itong EPSA? Matagal ko na pong tanong ito eh. Mas matalino pa ba yung gumawa nito sa mga Marcos? Ito po ay legasiya ng Marcos, ang EPSA. Ginawa nilang FAB sa buong Pilipinas po. Maribeles EPSA lang ang ginawa nilang AFAB. Ginawa nilang Freeport area. Ano po? Grabe. Sa bisa ng expansion law, malaya nilang nagagawa ang kanilang asal hayop na pangapi at pagsasamantala sa buong bayan na pinaalala pa ng kriminal na kapabayaan ng lokal na ahensya ng gobyerno. Kita nyo itong pahayag ng Workers Movement of Change for Change Central Luzon. Diba? So ito, punta na lang po kayo sa page, mababasa nyo po ito doon. Okay? So nagpapasalamat po pasalamat po tayo sa Workers Movement for Change sa Central Luzon sa inyo pong suporta. Sana po tuloy-tuloy po ang inyong pagtulong dito sa aking mga kababayan dito nga po sa Maribeles. Okay po. So yun lang naman po ng mga kababayan, no. Ngayon, sa inyo pong lahat, no, sa linggo po magkakaroon po tayo ng pagpupulong. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan po yung lugar, pero alas 5 po ng hapon yon. So kung sino po yung mga interesado na sumama po sa meeting, kasi magbubuo po tayo ng officers para po sa ating charity at siyempre po sa mga ibang activities pa para sa ating bayan. Ano po, hindi lang po charity. Okay po, meron po tayong makukuha kasing support na isang tao na nag-volunteer po from USA na magbibigay po ng support sa atin. Okay po. O yun, no, sana maayos na itong problema ng mga kababayan natin dito sa Sisiman. So, Kapitan, sana po yung ano po yung mga sinabi ninyo, ayun po ang asahan ng ating mga kabarangay dyan sa Sisiman. Okay po, muli po, isang magandang hapon sa inyo lahat at huwag po natin kakalimutan. Minsan lang pa tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin po sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.